Mga idol, magandang hapon po dito sa Pilipinas. Dito sa Agimat Stories, ang upload natin na ito mga idol ay kwento po dito sa aming isla. Batay po ito sa mga kwento nila. So, totoong pangyayari po ito mga idol. Based on true story po ito. Dahil nakausap ko din yung ilan sa mga ito at mismong tiyahin ko po. At mismong ako po ang nakakaranas po sa mga pangyayaring ito. Ito po yung kwento ni Yaya Gloria or Nanaguyang. Siya po, Nanaguyang po ang tawag sa karamihan sa kanya. Ngunit kami ay Yaya Gloria po yung tawag namin sa kanya. Hindi po namin ito kano-ano, ngunit asawa po ito ng aming tiyuhin. Asawa po ito ng aming tiyuhin. Tungkol po ito sa pagbarang ng aming isa pang tiyahin, si Auntie Kuni, at sa kanyang ginawang paglaban sa barangan. Tatlong kwento ito mga idol. Yung isa naman ay tungkol kay Mamay Bidang, isa ding malakas na babaylan dito po sa aming, hindi dito sa aming bayan, doon po sa kabila po, sa bayan po ng Maria. And the other one is ang isang antingero. Kwento ng isang antingero na parang malapit-lapit lang ito dito sa aming lugar, yung pinangyarihan po nito. So ngayon mga idol, simulan na po natin ang kwento. Tatlong story po ito mga idol, tatlong kwento, true story po ito. And sana mag-enjoy po kayo mga idol. At suportahan nyo po ang ating mga kwento dito sa Agimat Stories. Sa paglipas ng maraming mga taon dito sa aming isla, unti-unting nagbabago na ito. Kung dati kinatatakutan ang islang ito, ngayon dinarayon na ito ng mga turista. Dahil sa mga nagagandahan na mga lugar at tanawin dito sa aming lugar. Ngunit sa likod ng kagandahan na ito, may mga umuusbong pa rin na mga kwento tungkol sa mga kababalaghan. Dahil nanatili pa rin ang mga kwentong katatakutan dito sa aming lugar. Nandirito pa rin ang mga lihim na aral, at ang tampok natin ngayon ay isa sa mga natatanging kwento dito sa aming lugar tungkol sa isang antingero at sa pamilya ng mga aswang. Binata pa itong si Upong. Lagi na itong sumasama sa kanyang tiyuhin sa pangunguha ng mga bagong agimat at sa pag-aaral ng mga orasyon. Isang albularyo kasi ang tiyuhin nito na si Bulanday. Natuturuan din siya nito sa tamang paggamit ng mga buhay na salita, dasal at mga orasyon, pati na sa tamang pagpapakain ng dasal sa mga bagong agimat. Ngunit nang makapag-asawa na itong si Upong, dahil ang lugar ng kanyang napapangasawa galing sa bukirin ng Awang, kaya lumipat na ang mga ito at doon na tumira sa bukirin. May isang bahay ang katabi sa bahay ng mga magulang nitong si Hilin. Doon pansamantalang nakitira muna ang mag-asawang Upong at Hilin habang nagpaplano pa ang mga ito na magpapatayo ng bagong bahay. Kasama nila sa bahay na iyon ang kanyang kapatid na si Clarita at ang asawa nito na si Fillmore. Doon naman sa bahay ng mga magulang nitong si Helen, kasama din ito ang nakakabatang kapatid, at dahil bukirin, tipikal na sa mga taong nakatira ang pamumuhay sa pagtatanim ng mga palay, mais at iba't ibang klase ng mga gulay. Tanging ang pamilya nila ang nakatira sa gilid ng palayan na iyon. Ang ibang mga kabahayan kasi nasa lupa ito, medyo mababa ng kaunti sa kanilang kinaroroonan. Kararating pa lamang itong si Upong sa lugar na iyon, binalaan na ito ni Manong Alfonso, ang ama ni Helen. Sa unahan kasi ng kanilang bahay, may isang bahay pa ang nakatayo doon. Kulang-kulang 300 metro din ang layo nito galing sa bahay nila. Kaibigan ito ni Manong Alfonso, ngunit nag-iingat sila sa pamilyang ito.
maayos ang kanilang pakikitungo dahil may mga balita na lahi ang mga ito ng mga aswang. Ngunit ni minsan, wala pa namang naiulat na may inaatake ng aswang doon sa kanilang lugar. May mga kakaibang napapansin naman itong si Manong Alfonso sa pamilyang ito. Tulad ng minsan, nakikita niya ang mag-asawa na naglalakad doon sa gilid ng palayan sa madaling araw. Hindi lamang isang bisis na nakita ni Manong Alfonso ang mga iyon, makailang bisis na din. At ang isa pa, may mga naririnig na din silang mga kakaibang boses ng mga ibon tuwing hating gabi. Ngunit pinabayaan na lamang nila ang mga iyon dahil nga hindi naman nakapirwisyo ang mga ito sa kanila at mabait din ang pakikitungo nito sa kanila at sa iba pang mga naninirahan doon sa lugar. Ngunit may ilan sa mga nakatira doon sa lupa na nagsasabi na nakita nila ang lalaki sa pamilyang ito na si Manong Udo na napakabilis na tumakbo doon sa gilid ng sapa isang gabi. Nakakapanindig balahibo din ang hitsura nito at sa sobrang bilis agad itong naglaho doon sa mga kakahuyan. Hindi din sila pwedeng magkamali. Si Manong Udo talaga ang isang iyon. Kinabukasan, isa sa mga nakatira doon ang namatayan ng 2 kambing. Kaya dito na kumalat ang balita na mga aswang nga ang mga ito. Habang papunta ng ilog itong si Upong para mag-igib ng tubig, nakakasalubong niya itong si Manong Udo at ang anak nitong lalaki. Pagkakita pa lamang ng mga ito sa kanya, agad na napatigil ang mga ito sa paglalakad at titig ng titig ang mga ito kay Upong. Binati ito ni Upong. "Magandang hapon po sa inyo, Manong." Sagot naman ng matanda, "Magandang hapon din sa iyo." At habang patuloy na naglalakad itong si Upong, nakatitig pa rin ang mga ito sa kanya. Ang dahilan, naramdaman ng dalawa ang karga nitong si Upong. Mula noon, mailap na ang mga ito kay Upong. Sa tuwing makakasalubong niya ang mga ito, agad na mag-iiba ang mga ito ng daan. Lumipas ang mga linggo, 4 na buwan na ang ipinagbubuntis nitong si Helen. Mas nagiging alerto na palagi itong si Upong. Alam niya kasing kapitbahay nila ang mga aswang at alam ni Upong na masarap sa mga aswang na pagkain ang mga sanggol sa sinapupunan at napakabango ito para sa kanila. Ilang gabi na kasing may mga naririnig itong si Upong na mga huni ng kakaibang mga ibon. Sinabi na niya ito kay Manong Alfonso. Kaya kinausap ni Manong Alfonso ang kaibigan na si Manong Udo. "Udo, magkakapitbahay tayo, hindi ba? Siguro naman walang traitoran." Tumitig itong si Manong Udo sa mga mata nitong si Manong Alfonso at ang sagot naman ito, "Pinagdududahan mo ba ako, Alfonso? Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ng nasa isip mo." Simula noon, parang nagkaroon na ng pagitan ang pagkakaibigan ng mga ito. Hindi na din masyadong nakipag-usap itong si Manong Alfonso kay Manong Udo. Isang gabi, pagod na pagod itong si Upong sa maghapong trabaho sa kanilang bukirin. Agad itong nakatulog. Ganon din ang asawa ng kapatid ni Helen. Maagang nakatulog ang mga ito. Habang papahiga na sana itong si Helen, may narinig itong parang mga palahaw sa dingding ng kanilang bahay. Napatigil itong si Helen at pinakinggan niyang mabuti ang kanyang narinig. Naririnig na niya ng mabuti at parang tinatawag ang kanyang pangalan. Kaya mas lumapit pa itong si Helen doon sa kanilang dingding. At dito na nga niya rinig na rinig ang pagtawag ng nilalang na nasa labas. "Helen! Helen! Helen!"
3 beses na binigkas iyon ng nilalang. Sa takot, mabilis nang napatakbo itong si Helen at ginising agad ang kanyang asawang si Upong. Napaiyak pa nga itong si Helen sa takot. Nang magising itong si Upong, agad na sinabi na nito sa kanyang asawa ang kanyang mga narinig sa labas. Napabalikwas ng bangon itong si Upong. Matagal na siyang mahinala tungkol sa pamilya ni Manong Udo na siyang laging umaaligid sa kanilang bahay tuwing gabi. Wika agad nito na nangangalit na ang mga bagang dahil sa galit. Dito ka lamang, Helen. Sinagad na ng mga ito ang aking pasensya. Kinuha nitong si Upong ang kanyang punyal at pagkatapos lumabas ito doon sa pintuan sa may kusina. Pagkalabas nitong si Upong, sabay naman na may mga nagtatakbuhan ng mga nilalang palayo. Rinig niya ang mga yapak ng mga ito, kaya umarangkada na din ng takbo itong si Upong at nag-uusal na ng mga orasyon. Ilang sandali pa ang nakalipas, napatigil itong si Upong nang makakita ng isang tao na napasandal doon sa puno ng kanilang langka. Nang makalapit na itong si Upong, wika nito agad nang makikilala ang nilalang na iyon. Manong Udo, talaga bang wala ng respetuhan? Tigilan na ninyo ang aking asawa dahil sa susunod, papatayin ko na kayong lahat. Habang ipinakita ni Upong ang kanyang hawak na punyal, naghabol ng hininga itong si Manong Udo. Siya kasi ang tinamaan ng ginawang tikalbo nitong si Upong. Mas malapit kasi siya kanina kay Upong. Ilang gabi na din na nagmanman ang matanda sa paligid, lalo na sa paligid ng bahay nila ni Upong. Ilang linggo na din kasi na may naramdaman siyang kakaibang mga presensya. Ang hinala ng matanda, may mga tiktik ang umaaligid sa bahay nila ni Upong. Gusto niyang maibalik ang tiwala ng mga ito sa kanya, kaya kahit na kapwa mga aswang, kakalabanin nila ito. Ngunit nagkataon na siya pa ang nahuli nitong si Upong. Gusto sanang magpapaliwanag nitong si Manong Udo, ngunit naglalakad na itong si Upong pabalik doon sa kanilang bahay. Galit na galit ito at piniling iniwan na kaagad si Manong Udo. Baka pa kasi mapatay niya ito. Simula noon, ilang gabi na din na natahimik ang gabi nila ni Upong. Wala na siyang naramdaman na anumang kakaibang mga presensya. Ngunit ng kabuwanan na nitong si Helen, araw ng Sabado, alas 9 pa lamang ng gabi, may mga nagpaparamdam na sa kanila. Kaya itong si Upong, mabilis na itong kumilos. May mga sinunog itong mga pangontra at ibinudbud sa buong paligid. May kinuha din itong 3 piraso ng bunga at ibinaon niya ito sa gitna ng kanilang bahay. Pagkatapos, wika nito sa kanyang hipag, Brad Fillmore, may mga kakaibang nilalang ang nasa paligid. Kailangan kong mapatay na ang mga ito para hindi na muling manggagambala pa kay Helen. Pakibantayan mo si Helen. Doon na kayo sa loob ng kwarto. Napatitig itong si Fillmore sa kanya dahil alam na din ito na si Manong Udo ang mga aswang na umaaligid sa kanila. Hindi ito makapaniwala na patayin na ang mga ito ni Upong. Sagot naman ito, Upong, papatayin mo ang pamilya ni Manong Udo. Wala na akong magagawa pa, Fillmore. Kung hindi ko ito gagawin, maaaring mamamatay din ang aking mag-ina. Pumasok na lamang itong si Fillmore sa loob. Sa tingin niya kasi, desidido na itong si Upong sa kanyang desisyon. Ilang sandali pa ang nakalipas, may narinig ng mga huni ng ibon itong si Upong doon sa mga kakahuyan na nasa likod ng kanilang bahay. Wika nitong si Upong, mga demonyo kayo. Binalaan ko na kayo. Walang sisihan. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo itong si Upong. Hawak ang isang punyal at nag-usal na ito ng mga orasyon. Pagdating doon sa mga kakahuyan,
Agad na nagbitiw ito ng malakas na orasyon. Lahat ng mga aswang na nag-anyong ibon, nahulog ang mga ito sa lupa. Namimilipit agad ang mga ito sa sakit at nagbalik na sa anyong aswang. 5 ang nakikita ni Upong. Umaangil ang mga ito at pilit na tumatayo. Ngunit wala sa mga ito si Manong Udo. Naguguluhan itong si Upong. Hindi na niya iniisip pa ang mga bagay na iyon. Ang importante ngayon, mapatay na niya ang mga ito. Mabilis nang tumakmong muli itong si Upong. Wika niya sa mga aswang. Ang akala ba ninyo na magtatagumpay kayo sa inyong mga binabalak? Agad niyang inaatake ang isa. Nang tamaan ito ni Upong, agad itong umaangil ng napakalakas na parang angil ng baboy na kinatay. Umuusok ang katawan nito at bumulagta. Binawian na agad ito ng buhay. Nagpulasan din agad ang iba pang mga aswang. 2 sa mga ito ang nag-usal ng mga orasyon at may isa pa ang mabilis na kumilos at kinalmot itong si Upong. Ngunit kahit na makailang bisis niyang tinamaan itong si Upong, kahit galos ay wala. Pati mga orasyon ng mga ito ay bumabalik lamang sa kanila ang epekto ng kanilang mga ginagawa. Muling wika nitong si Upong, "Hindi ninyo ako kilala. Hindi nyo ako kaya." Patay na naman ang isang aswang nang matamaan ito ni Upong. Sumunod pa ang isa. Ngunit medyo nakakalayo na ang 2 sa mga ito. Akmang sundan na sana ito ni Upong. Ngunit mayroong 4 pang mga nilalang ang umigpaw galing doon sa mga damuhan at inatake ang 2 mga papalayong mga aswang. 5 minuto lamang ang lumipas na patay na ng 4 na mga nilalang ang 2 mga aswang. Sobrang nagtataka itong si Upong. Katanungan ngayon sa kanyang isip kung sino ang isa pang grupo ng mga aswang na tumulong sa kanya. Nang makita niyang papunta na sa kanya ang 4 na mga aswang, agad na humanda itong si Upong. Nang makalapit na ang mga ito, nakikilala na niya kung sino ang mga ito. Sina Manong Udo, kasama ang kanyang asawa at 2 mga anak. Wika agad ng matanda sa kanya, "Upong, hindi ako kalaban ng tulad ng nasa isip mo. Hindi lahat ng mga demonyo ay kasamaan na ang pinagkagawa. Matagal ko na din na minanmanan ang mga ito. Mga tiktik na galing sa kabilang mga lugar. Gusto ko lamang na makatulong. Hindi ako traidor at malaki ang respeto ko sa inyo." Napatulala itong si Upong sa kanyang narinig, sa kanyang isip. Kung ganoon, nung nahuli niya si Manong Udo isang gabi, maaring nagmanman ito sa mga tiktik. Bago pa makapagsalita itong si Upong at makapagpasalamat at makahingi na rin ng tawad, naglalakad na sina Manong Udo pabalik doon sa kanilang bahay. Hindi na dinetali pa ni Upong ang mga sumunod na mga pangyayari, mga idol. Basta ang sabi nito dito, simula noon, maayos nang muli ang kanilang samahan kay Manong Udo. Pati nga sina Manong Alfonso, nagkabati na din ang 2 at nagiging matalik ng magkaibigang muli. Hanggang dito na lamang, mga idol. Maraming salamat sa pakikinig. At hanggang ngayon, buhay pa itong si Upong, mga idol, dahil nangyayari ang mga senaryong ito 5 taon pa lamang ang nakalipas. Hanggang sa muli, mga idol, at maraming salamat sa inyo. Okay, mga idol, tapos na po yung kwento ni Upong. Ngayon, ang kwento naman ni Yaya Gloria or Nanaguyang, kasi ang tawag namin sa kanya ay Yaya Gloria, ngunit yung karamihan ay Nanaguyang. Yung yung asawa niya, yung tiyuhin namin, ay kapatid ng tiyahin namin na Binarang, kapatid ni Auntie Connie. Kondring po yung mga idol sa totoong buhay o sa totoong pangalan. Ngunit Connie po yung palayaw niya. So ngayon po, kaya naglakas loob ito na kalabanin talaga yung Barangan. So ngayon, simulan na po natin ang kwento ni Nanaguyang.
Naranasan ko ito mismo mga idol sa isa kong tiyahin na si Auntie Cory noong nag-edad pa ako ng 15. Sa lugar namin sa Siquijor, talagang nababalot talaga ito ng hiwaga at mga pangyayaring hindi mo maipaliwanag. Napakaganda po ng Siquijor. Sa katunayan, dinadayo na nga ito ngayon ng maraming mga dayuhan. Ngunit hindi din maikaila na maraming mga urban legend din ang nakikilala sa islang ito. Ang kwento ng aking tiyahin nang minsan na barangin ito ng isa sa pinakamabagsik na barangan noong mga panahon na iyon sa aming lugar. Simpleng alitan lamang ang pinagmulan at isa pa, malayong kamag-anak din namin ang barangan na ito. Hindi din ganon kalayo ang tinitirahan nito sa amin. Bali-balita na napamanahan lamang daw ito sa isang kamag-anak na kilalang barangan din doon sa lugar ng Mindanao nang mamatay ito. Marami ng mga kumakalat na mga balita na maraming kinulam na ang babaeng ito, hindi lamang sa aming lugar, pati na rin sa mga karatig na barangay. Magkakasakit ka na lamang na hindi mo alam ang nagiging dahilan at maalala mo na nagkagalit pala kayo nitong si Manang Maning. Inabuso din ito ang mga taglay na kaalaman. Lagi itong naghihingi ng mga gulay sa mga kakilala at dahil nga nasa dalampasigan na katayo ang maraming mga kabayan, kadalasan nag-abang ang matandang ito sa mga kakilalang mangingisda na galing sa laot para makahingi. Huwag mong subukan na huwag ito pagbigyan dahil siguradong kinabukasan magkakasakit ka na lamang. Minsan kasi nakasagutan ito ng Tia Cory ko. Naalala ko pa na wika ng asawa ni Tia Cory na si Manong Pab na nagkasagutan lamang ang mga ito tungkol sa inutang na pira ni Manang Maning na umabot na ng ilang buwan at hindi pa nabayaran. Simula noon, tuwing alas 6 ng gabi, may mga narinig si Tia Cory na mga kakaibang busis sa labas ng kanilang bahay. Minsan, may makikita itong paniki ang dumapo sa may pantawan at minsan din may isang napakalaking paru-paro na kulay itim ang biglang papasok na lamang sa loob ng bahay nila. Saksi din ako sa mga pangyayaring iyon dahil kadalasan nandoon ako magtatambay sa bahay nila ni Tia Cory sa kadahilanan na napaka-presko sa kanila. Nasa tabi lang kasi ito ng dagat. Ngunit hindi din naman kalayuan ito galing sa aming bahay. Kung susumahin, nasa 200 o 300 lamang na metro ang layo nito. Barkada din at matalik ko ng kaibigan ang mga anak nito na pinsan ko rin naman. Kaya madalas ako na nandoon. Kasama din ang iba pa naming mga pinsan. Ilang gabi na ganon ang mga senaryo sa kanila. Tuwing pagpatak ng alas 6 ng gabi, may makikita silang paniki at paro-paro. At may mga busis na maririnig ang mga ito galing sa labas. Naghihinala na itong si Tia Cory at Manong Pab sa mga pangyayaring ito. Hanggang sa lumipas ang ilang mga linggo, nadagdagan pa ang mga pagpaparamdam ng mga hindi inaasahan na mga nilalang. Tuwing hating gabi, biglang may mga maliliit na mga batong magsibagsakan doon sa kanilang bubong. Isang linggo din iyon bago magkasakit ang aking Tia Cory. Nananakit ang kanang tagiliran nito na hindi niya malaman ang kadahilanan. At ang nakapagtataka pa, mas tumindi ang kanyang mararamdamang sakit tuwing pagsapit ng alas 6 ng gabi. Naawa na kami kay Tia Cory. Maramdaman mo talaga ang kanyang naramdamang sakit base sa kanyang hitsura na patuloy na namimilipit hanggang sa makalipas ang ilang araw. Habang patuloy na sumasakit ang kanyang tagiliran, nasusuka na din itong si Tia Cory. Maraming mga gamot na ang iniinom nito
at mga hilbal na dahon ang ipinatatapal. Ngunit palala ng palala ang karamdaman nito. Nakapagpasya sina Manong Pab na dalhin na nila ito doon sa doktor. Ngunit kinahapunan din sa araw na iyon, agad itong nakauwi sa kadahilanan na sa mga ginawang mga pagsusuri ng doktor, walang nakitang anumang sakit ang aking tiyahin. Kaya buo na ang kanilang paniniwala na hindi ordinaryong sakit ang naramdaman nitong si Tia Kore. Hinala nila na kinulam ito at wala ng iba pang pwedeng mapagbintangan. Simula din sa araw na iyon, tuwing gabi, may mga nakikitang mga kakaibang nilalang itong si Tia Kore sa kanyang panaginip, at kahit nagising na ito, bigla itong mapapasigaw dahil doon sa kisame ng kanilang bahay, doon sa mga kahoy sa kanilang kisame, makikita niya ang pagmumukha ng taong nagbarang sa kanya. Kaya hindi na nakapagpigil itong si Manong Pab. Kinabukasan, dala ang kanyang matalas at mahabang itak. Pinuntahan niya itong si Manang Maning doon sa kanyang mga taniman ng gulay. Araw-araw kasi itong nagpupunta doon, at saktong-sakto napaparating na itong si Manang Maning. Hinarang agad ito ni Manong Pab. Wika nito agad, "Manang Maning, itinuring ka ng aking asawa bilang nakakatandang kapatid. Bakit mo ito nagawa sa kanya?" "Tika muna, iho. Pab, ano ba ang ibig sabihin nito? Bigla-bigla ka na lamang nasusulpot at may dala ka pang itak." Ang sagot naman ng matanda, mas lalong nanggagalaiti na itong si Manong Pab sa galit, at sagot naman ito, "Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Manang Maning. Diretsuhin na kita. Kung hindi mo pa titigilan ang aking asawa, pupugutan na kita ng ulo. Walang ginawang kasalanan ang asawa ko sa iyo. Demonyo ka." Biglang sumeryoso ang mukha nitong si Manang Maning. "Masama ang magbintang, Pab. Wala akong kaalam-alam sa mga pinagsasabi mo." At dumiritso na ito sa paglalakad papunta doon sa kanyang taniman. Napatitig na lamang itong si Manong Pab at pahabol pa niya sa matanda. "Tandaan mo ang sinasabi ko, Manang Maning. Kung ayaw mong magkamatayan tayo, pagalingin mo ang asawa ko." At umuwi na itong si Manong Pab. Nagpupuyos pa rin ito sa sobrang galit. Mabuti na lamang nakapagpigil pa ito sa kanyang sarili. Kamunti ka na niyang tagain sana ang matandang iyon. Ngunit kahit sa ginawa nitong si Manong Pab, wala pa rin ipinagbago ang kalagayan ni Tia Kore. Mas lalong lumala pa nga ito. Hindi na ito makatulog sa gabi dahil sa sobrang sakit na naramdaman. Nangangayayat na ito at mas lalong humihina ang katawan. Sa gabing iyon, tamang-tama na doon din ako natutulog dahil nga sinasamahan namin si Tia Kore. Saksi ako sa kanyang dinanas na hirap. Napapaluha na lamang itong si Manong Pab, pati na ang aking mga pinsan na anak nila. Kaya kahit sa aking murang gulang, sobrang naawa ako sa kanila, lalong-lalo na sa aking tiyahin. Kinabukasan, maagang umalis sina Manong Pab kasama ang panganay na anak nito na si Pikot. Pinuntahan nila ang isang kamag-anak na nandoon sa kabilang bayan. Kilala kasi ito na magaling at malakas ang mga kaalaman laban sa mga barang at lason. Itong si Yaya Guyang, kinatatakutan din ito ng mga napapabalitang mga aswang sa aming lugar at pati na rin sa mga barangan. Kakaiba kasi itong si Yaya Guyang. Kahit na isa itong babae, kaya nitong gampanan ang mga ginagawa ng mga lalaki. Kilala din ito sa panghuhuli ng mga malalaking ahas at pati na rin sa mga makamandag na mga ahas.
Marunong din itong manggamot sa mga kagat galing sa mga makamandag na mga hayop. Kailangan nila ngayon ang tulong nito. Tanghali nang makabalik na itong si Manong Pab at kasama na nga itong si Yaya Guyang. Maramdaman mo talaga agad ang presensya nito. Pagkapasok pa lamang nito sa loob ng bahay nila ni Tiya Kuri, amoy mo agad ang kakaibang bango na parang bango galing sa insinso. Nagagalit pa nga ito sa kanila ni Manong Pab dahil pinatagal pa nila ang mga sitwasyon na iyon bago sila humingi ng tulong sa kanya. Wika nito agad, kung nilapitan lamang siya agad, maaaring hindi na humantong sa ganito kalala ang karamdaman ni Tiya Kuri. Inutusan agad nito si Manong Pab na magpausok sa loob at labas ng bahay gamit ang insinso. Tumulong na nga din ako sa mga ginagawang pagpapausok. Pagkatapos, wika din ito na kailangan na ilipat ng bahay itong si Tiya Kuri dahil ang bahay nila napuno na ito at nababalutan ng mga masasamang orasyon ng taong nagbarang sa kanya. Ang mga pag-aligid ng mga paniki at paro-paro noong unang mga araw, nagtanim na pala ang mga ito ng mga barang at mga orasyon galing sa kaliwa sa bahay na iyon. Wika ni Yaya Guyang, hindi niya agad mawawasak at maalis ang mga barang na iyon. Kinakailangan itong gawin sa loob ng ilang araw. At para agad na magamot niya si Tiya Kuri, kailangan nilang lumipat muna ng bahay. Nag-alok naman ang isa pa naming tiyahin na si Tiya Bibang na pwedeng doon na muna ito sa kanila. Ang bahay nila ni Tiya Bibang ay 3 o 4 na hakbang lamang galing din sa aming bahay. Kaya saksing-saksi ako, pati na rin ang aking mga magulang sa nangyayaring bakbakan ng barangan at itong si Yaya Guyang. Sa gabing iyon, doon kami natutulog sa teres ng aming bahay kasama ang 3 ko pang pinsan. 2 palapag ang bahay namin, kaya galing sa aming teres, kitang-kita namin ang mga nangyayari sa baba. Ang kasama ni Tiya Kuri sa bahay nila ni Tiya Bibang ay sina Manong Pab, ang kanyang anak na lalaki, itong si Pikot, at ang asawa ni Tiya Bibang kasama naman ang kanilang anak na lalaki. Utos ni Yaya Guyang na doon na sa may sala ilagay ang kama nitong si Tiya Kuri. Pinaghandaan na din ni Yaya Guyang ang maaring pag-aligid ng mga kampon ng demonyo. May mga ginagawa na itong mga orasyon na mga pambakod at panggapos. Sa kalagitnaan ng aming pagtulog, nagising akong bigla at ang isa ko pang pinsan nang makarinig kami ng 2 matitinis na mga buses. Mga sigbin ang mga iyon at umaaligid sa bahay nila ni Tiya Bibang. Nagkatinginan agad kami ni Pupoy hanggang sa magising na din ang 2 pa naming pinsan. Sa takot namin sa gabing iyon, agad na pumasok kami doon sa loob ng kwarto na nasa tapat lamang sa bahay nila ni Tiya Bibang. Doon sa loob ng bahay, naramdaman na din pala ni Yaya Guyang ang mga nilalang na nasa labas. Nag-usal na ito ng mga orasyon habang itong si Pikot at Manong Pab bit-bit na ng 2 ang kanilang mga matatalas na mga itak. Matapos ang ginawang orasyon nitong si Yaya Guyang, binuksan agad nito ang bintana na nasa harapan din ng aming bahay at rinig na rinig namin ang pagsasalita nito ng mga lingwaheng hindi namin maintindihan. Mabilis na tumayo kami at sumilip doon sa may bintana. Nagsiksikan kaming 4 doon at nanginginig ang aming mga katawan dahil sa takot. Dahil alam namin na mayroong mga magaganap na hindi kaya-aya at pangkaraniwan. Makalipas ang ilang sandali,
Habang doon naman sa harap ng bintana kung saan nila nandoon nakadungaw, dalawang magkakasunod na lumabagsak din ang isang sigbin habang pumainlang ang matinis nitong busis. Ang dalawang nilalang naman na bumagsak doon sa bubong, gumulong ang mga ito at tuluyan na nahulog sa lupa. Kamuntikan na akong mapasigaw dahil sa gulat at takot sa mga pagkakataon na iyon. Pati pa nga ang aking mga pinsan, sobrang natatakot na din ang mga ito dahil maliwanag ang sinag ng buwan. Kitang-kita namin sa malapitan ang hitsura ng mga sigbin at ang isang nilalang na napakapangit ang hitsura. Mahaba ang buhok nito, maitim ang kulay ng balat at may mga matatalas na mga kuko. Pakiwari namin, parang nanghihina ang mga ito at hirap ng makagalaw. Tinatamaan na pala ang mga ito sa ginawang tigkalbo ni Yaya Guyang. Rinig namin na wika ni Yaya Guyang, "Mga demonyo kayo. Ngayon, makikilala ka na rin namin." Matapos na masabi iyon ni Yaya Guyang, may kinuha itong isang supot at dinasalan ito ng ilang segundo. Pagkatapos, isinaboy ito ng matanda doon sa labas ng bahay. Agad na kumalat ito doon sa paligid. Hindi namin maaninag kung anong klaseng bagay ang itinapon na iyon ni Yaya Guyang dahil napakadilim ang buong paligid. Nakita na lamang namin na muling namimilipit ang tatlo doon sa lupa. Wikang muli nitong si Yaya Guyang matapos na magsambit ng 3 banyagang salita, "Wala ka nang magagawa pa. Pupulutin mo ngayon ang mga munggo na iyan isa't isa at siguraduhin mong matatapos mo iyan na hindi ka pa sisikatan ng araw. Dahil kung mangyayari iyan, kahit sa kaunting sinag pa lamang ng haring araw, maaari mo nang ikasunog ito ng iyong katawan." Nakita na din namin na lumabas sina Manong Pab at itong si Pikot. Galit na galit itong si Manong Pab at nakahanda na ang dala nitong itak. Inawat na lamang ito ni Yaya Guyang na sa mga pagkakataon na iyon, sumunod na din na lumabas ng bahay. Dito na nakita namin na unti-unting bumalik na sa pagkatao ang napakapangit na nilalang na iyon. Iyon pala ang barangan na may gawa ng pagkasakit ni Tiya Kuri. Hanggang sa makikilala na namin ito. Hiyang-hiya pa ito at umiiyak habang tinatabunan ng mga kamay ang kanyang mukha. At pagkatapos, lumuhod na ito at nagmamakaawa kay Yaya Guyang. Dahil kung hindi babawiin ni Yaya Guyang ang ginawa nitong ritual, maaaring ikamatay na ito ng barangan. Imposibleng mapupulot niya ang lahat ng mga piraso ng munggo na hindi aabutan ng umaga. Wika nitong si Manong Pab, "Demonyo ka talaga, Manang Maning. Kunwari ka pa na walang kasalanan at walang kinalaman. Ano ang nagiging kasalanan ng aking asawa sa iyo?" Bulyaw nitong si Manong Pab na galit na galit na. Rinig na rinig namin ito dahil nakasilip lamang kami doon sa may bintana. Pati nga kami naninigas ang aming mga katawan dahil sa mga kabalaghan na aming nasaksihan. Inawat muli ni Yaya Guyang itong si Manong Pab dahil sa galit kasi nito, akmang tatagain na sana nito ang matandang barangan. Wika ni Yaya Guyang, "Bigyan pa kita ng pagkakataon, Manang Maning. Ngunit kapag hindi mo pa pagalingin at bawiin ang barang kay Pinsan Kuri, tutuluyan na kita. Ngunit ang mga alaga mo na mga sigbin, wala na akong magagawa pa.
mamamatay na ang mga ito. Parang asong nabahag ang buntot ng barangan at nangangako ito sa harapan ni Yaya Guyang. Matapos ang makapanindig na balahibo na pangyayaring iyon, nakapagtataka ang biglaang paggaling ni Tiya Kuri at biglaang nawala din ang pamilya nitong si Manang Maning doon sa aming lugar. Ang mga narinig namin na balita, lumayas na ang mga ito at pumunta doon sa lugar ng Mindanao. Grabe din ang bilib namin sa lakas ni Yaya Guyang. Isipin mo na si Manang Maning, kilala at kinatatakutan na barangan sa aming lugar. Ngunit walang kahirap-hirap na tinalo ito ni Yaya Guyang. Mga idol, magpasa hanggang ngayon, buhay pa po ang lahat ng mga karakter sa istoryang ito. Nandito ako ngayon sa Siquijor, nagbabakasyon at nakakasalamuha ko pa ang mga taong ito, maliban kay Yaya Guyang na ang sabi nila nandoon ito sa kabilang isla, at itong si Manang Maning na simula sa pangyayaring iyon hindi na muling nagpapakita pa sa aming lugar. Ngunit huwikan ng mga malalapit na mga kamag-anak nito na buhay pa ang matanda, ngunit ugod-ugod na ito dahil sa sobrang katandaan. At malala na ang sakit nito dahil sa dami ng kanyang binarang. Bumalik ang lahat ng mga ito sa kanya. Nang makalaban niya ang malakas na albularyo, nagawa ng albularyo na talunin ang barangan at maibalik ang lahat na barang galing sa kanya at pabalik sa kanya. Sobra itong nagdusa ngayon at naghihirap dahil na din sa kanyang kasamaan. Matagal na itong nakaratay, ngunit parang kailangan pang pagdusahan niya at kailangan pang paghirapan niya ang mga sakit na dumarapo sa kanya bilang kabayaran ng kanyang kasalanan. Para sa panghuling kwento natin mga idol, kwento ito ni Mamay Bidang. Si Mamay Bidang buhay pa hanggang ngayon mga idol. Ngunit hindi na siya gaanong aktibo sa panggagamot kasi pag tumatanda talaga yung mga albularyo, babaylan, humahanap sila ng kapalit. Basta mga kamag-anak, apo, anak. At sila ay na lamang yung nagiging gabay kung paano gamitin yung mga kakayahan nila. So ang kwentong ito ay tungkol naman sa isang malakas na babaylan. So simulan po natin ang kwento ni Mamay Bidang. Simulan na po natin ang ating kwento. Itong si Mamay Bidang ay kilala bilang mabangis na babaylan. Sa kanyang kabataan, marami na itong pinaslang at kinitilan na mga buhay na mga kampon ng demonyo tulad ng mga aswang at mga barangan. Sa kanyang pagtanda, napagod na ito sa kanyang mga ginagawa. Maraming mga bagong albularyo naman ang nagsusulputan sa kanilang lugar, kaya ipinaubaya na niya sa mga ito ang pangangalaga sa kanilang lugar at pati na rin sa karatig na mga lugar. Kasama sa mga albularyong ito ang bagito, ngunit kinikilala na sa buong lugar itong si Narciso. Nagagamit na nito ang kanyang mga itinuturo. Sa tingin pa nga nitong si Mamay Bidang, ang kanyang apong ito ang papalit sa kanyang pwesto kung wala na siya sa mundo. Kuntintong nabubuhay itong si Mamay Bidang na nag-iisa sa kanyang kubo. Pagtatanim ng mga gulay at pag-aalaga ng mga manok ang kanyang ikinabuhay. Hindi na niya kasama itong si Narciso dahil nga sa pagiging albularyo nito. Abala na ito sa pagpupunta sa mga karatig na lugar para labanan ang mga kampon ng kadiliman. Kasama naman ito ang mga kaibigan din ng mga albularyo. Sa apat na mga magkakaibigang mga albularyo, pinakabata itong si Narciso na nasa 20 taong gulang pa lamang. Buwan ng Hulyo, doon sa bukirin ng Batong Bakal na sakop ng bayan ng Ulavi, biglang kumalat ang balita
na ilang linggo na daw itong ginawang tirahan ng mga aswang na tinatawag na may dugong bughaw. Mga aswang na may halo ang kanilang dugo galing naman sa ibang uri ng mga aswang. Napakalakas ng mga ito kung ikumpara sa mga normal na mga aswang. Dubli ang kalakasan ng mga ito at mas maraming alam ang mga ito sa mga orasyon. Mas malakas din ang tangan ng mga ito na agimat na gamit naman sa kaliwa. Lahat ng mga taong nakatira sa bukirin na ito nagsialisa na at bumaba na ng patag. Ngunit may ilan pa rin na nabiktima ang mga aswang na ito. Nang mabalitaan naman ito ng grupo nila ni Narciso, mabilis na nagpupulong ang mga albularyo doon sa kanilang lugar. Pati na rin ang ilan sa mga antingero. Nais ng mga ito na puntahan ang bukirin ng Batong Bakal para tapusin ang mga demonyong mga aswang. 6 na mga albularyo at 3 mga antingero ang papunta doon sa bukirin. Nang malaman ito ni Mamay Bidang, agad na nagtatakbo ito papunta ng sentro ng kanilang lugar para maabutan pa niya ang mga albularyo. Maaring hindi pa alam ng mga ito kung gaano kalakas ang grupo ng mga aswang na nanggagambala doon sa bukirin ng Batong Bakal. Hindi ito mga normal na mga aswang. Sa lahat ng mga albularyo na papunta doon sa bukirin na iyon, isa lamang ang masasabing may mga malalim na mga kaalaman. Ang 5 sa mga ito, kasama na itong si Narciso, ay mga baguhan pa lamang, lalo na ang mga antingero. Mga baguhan pa lamang ang mga ito at sinusubukan pa lamang ang kanilang mga bagong mga tangan. Ngunit huli na itong si Mamay Bidang. Ang kanyang ipinagdarasal na lamang na sana makayanan ng kasama nilang matanda na may mga karanasan na sa mga pakikipagdigma ang lakas ng puwersa ng mga aswang sa gabing iyon hanggang magdamag. Nagdarasal na lamang itong si Mamang Bidang at nag-uusal ng mga palipad hangin. Iyon lamang ang kanyang tanging maitulong sa mga pagkakataon na ito. Kinabukasan, maagang pumunta ng sentro ang matanda para makibalita. Sobrang nag-alala ito sa kanyang apo. Lumipas pa ang mga oras. May mga nakitang grupo ng mga tao itong si Mamang Bidang na papunta doon sa barangay hall. Kita kasi niya sa mga mukha nito ang sobrang pagdadalamhati at kilala niya ang mga ito, mga kamag-anak ng mga albularyo at mga antingero na pumunta doon sa bukirin ng Batong Bakal. Kaya kinakabahan na itong si Mamay Bidang. Mabilis na sumunod siya sa mga ito at nang makarating ito doon sa barangay hall, dito niya napag-alaman na lahat ng mga albularyo at mga antingero na pumunta sa bukirin ng Batong Bakal ay nakita na lamang na inaanod ng malakas na agos ng tubig ang mga ito. Iginapos ang mga ito sa tig-iisang medyo kalakihan na puno ng kahoy na kasing taas lamang din ng mga katawan ng mga antingero at mga albularyo. Patay na ang lahat ng mga ito. Maraming mga pasa ang buong katawan at maraming mga kagat. At ang mga albularyo, nakakagulat pa na nawawala ang mga lamang loob ng mga ito. Kaya alam agad nila na pinatay ang mga ito ng mga aswang doon sa lugar. Pinuntahan agad ni Mamay Bidang ang bahay nitong si Usang, ang tumatayong ina nitong si Narciso. Pangalawang asawa ito ng kanyang anak. Pagdating doon ng matanda, may mga taong nandoon na. Inaayos na nila ang katawan ng kanyang apo. Ilang sandali pa, nasilayan na ni Mamay Bidang ang bangkay ni Narciso na nakahimlay doon sa banig, doon sa may sala. Muling tumulo ang mga luha ng matanda at nangangako ito
sa kanyang sarili na sa hindi pa mailibing ang kanyang apo, uubusin na niya ang lahat ng mga amamatyag doon sa bukirin ng Batong Bakal. Hindi nagtagal ang matanda sa bahay ng kanyang anak. Agad itong pumunta doon sa bahay ng kapitan. Kinausap ito ni Mamay Bidang. Sinabi niya nito na bukas ng umaga, puntahan nila ang bukirin ng Batong Bakal para linisin ang mga bangkay ng mga aswang. Napatitig ang kapitan kay Mamay Bidang. Alam ng kapitan kung ano ang kayang gawin ng babaylan. Ngunit alam din niyang ilang taon na itong tumigil, kaya nag-alala siya para sa matanda. Baka sa nangyari ng kanyang apo, kaya ito nagpadalos-dalos ng desisyon. Magkakilala na kasi at magkakaibigan ang dalawa. Matagal na ang panahon ng nakalipas. Nahulaan naman agad ni Mamay Bidang ang mga titig na iyon ng kapitan. Wika ni Mamay Bidang, "Kapitan Porperio, huwag kang mag-alala sa akin. Kahit na matagal na akong hindi ninadaanan ang dati kong mga pagtulong sa mga tao, araw-araw ko pa rin na pinapakain ko ng mga dasal ang aking mga hawak. Kaya buhay na buhay pa rin ang mga ito magpasa hanggang ngayon. At kayang-kaya ko pang gamitin. Kung mamayang gabi man ang aking magiging katapusan, kapitan, siguraduhin ko din na wala nang matitira pa sa mga kampo ng kadiliman sa bundok na iyon." Ilang sandali pa, nagpaalam na itong si Mamay Bidang sa kapitan at umuwi na ito doon sa kanyang bahay. Pagdating doon ng matanda, wala na itong sinayang pa na oras. Lahat ng mga kagamitan ng pandigma ay kinuha na niya. Lahat ng pwede niyang gamitin, inihanda na ni Mamay Bidang. Paminsan-minsan, tumutulo din ang kanyang mga luha sa tuwing naalala ang kanyang apo. Napakabata pa nito para agad na mawala sa mundo. Batid niyang malakas nga ang mga aswang dahil nagapi ng mga ito ang isang pangkat ng mga albularyo at mga antingero. Makalipas ang ilang minuto, nakahanda na itong si Mamay Bidang. Nag-uusal muna ito ng iilang mga dasal at pagkatapos lumabas na ito ng tuluyan sa kanyang kubo at naglalakad na papunta doon sa bukirin ng Batong Bakal. 2:00 pa lamang iyon ng hapon at plano na ni Mamay Bidang na atakihin na ang mga aswang bago sa pagsapit ng gabi. Dala ni Mamang Bidang ang isang buntot pagi na may mga nakapahid na mga katas galing sa dahon ng mimosa. 2 punyal na gawa sa tanso. Ang mga punyal na ito ay pagmamay-ari ng kanilang angkan. Ilang bisis na din na nagamit ito ng matanda noon laban sa mga kampo ng mga demonyo. Dala din niya ang isang itak na gawa naman sa bulalakaw, mga langis, librita at kung ano-ano pang mga panglaban sa mga aswang. Ngunit ang isa sa mga sinasandalan ng matanda sa kakaharapin na laban ay ang kanyang kwintas. Kasama niya ang kanyang gabay, ang Maria. Sa pamamagitan ng kanyang gabay na ito, kaya nitong protektahan si Mamay Bidang galing sa mga malalakas na mga orasyon at tigalbo ng mga aswang. Kaya nitong harangin ang anumang mga dasal sa kaliwa ng mga kalaban. Ang hawak na gabay nitong si Mamay Bidang ay itinuturing na isa sa 10 pinakamalakas na mga gabay. Kaya nga, kinatatakutan ang matanda ng mga kampo ng kadiliman dahil sa hawak niyang ito. Makalipas ang mahigit sa 2 oras na paglalakad, narating na din niya ang bukirin. Sumalubong agad sa kanya ang kakaibang puwersa ng kapaligiran.
maalinsangan na hindi niya maintindihan na parang nababalot ito ng sobrang kadiliman. Huminto itong si Mamay Bidang sa paglalakad at may kinuha itong mga pulbo galing sa kanyang dalang supot. Pagkatapos, taimtim muna itong nagdarasal. Matapos na gawin iyon ng babaylan, isinaboy na nitong si Mamay Bidang ang kanyang hawak sa ere, sabay ng pagpakawala ng mga palipad hangin na mga dasal. May kinuha pa itong 3 bulaklak na kulay pula. Kinusot-kusot niya ito at binasa ng langis. Pagkatapos, itinapon niya ito sa paligid. Agad na pumaigbabaw ang kakaibang bango sa kapaligiran. Kumalat ang mga ito sa buong lugar ng kakahuyan dahil sa pagtangay ng hangin. Nakikita na ng babaylan ang mga kabahayan at natitiyak niyang ito ang mga tinitirhan ng mga aswang na amamatyag. Nasa harapan na ng mga kabahayan itong si Mamay Bidang, ngunit nakatago pa muna ito sa likod ng mga puno ng saging. Makalipas lamang ang ilang sandali, may kinuha ang matanda na 3 maiitim na kandila. Sinindihan niya ito at pagkatapos nag-uusal pa ng mga dasal. Matapos ang mga ginagawang dasal ni Mamay Bidang, kinuha niya ang kanyang kwintas at ibinagsak niya ito sa lupa. Matapos niyang gawin iyon, mabilis na nagsulputan doon ang 3 mga anino. Binitbit ng mga ito ang 3 mga kandilang sinindihan ni Mamay Bidang. Tig-isa ang mga ito at mabilis na umalis doon sa lugar. Singbilis ito ng hangin na pumalibot agad sa buong mga kabayan. Sa mga pagkakataon na iyon, naamoy na din ng mga amamatyag ang kakaibang bango sa kapaligiran. Kaya alam agad ng mga ito na may kalaban sa paligid. Inaasahan na nila ang pagsidatingan ng mga kalaban dahil nga sa kanilang ginawang pagpatay doon sa mga albularyo at mga antingero. Karamihan sa mga ito ay nagpapahinga pa lamang dahil may araw pa. Kadalasan na kumikilos kasi ang mga ito tuwing pagkagat ng dilim. Ngunit kahit na may araw, walang ipinagbago ang kanilang taglay. May ilan agad ang nagsilabasan sa kanilang mga kabayan. Kita ni Mamay Bidang na sumisinghot-singhot muna ang mga ito na parang inaamoy-amoy ang buong paligid. Nang makita iyon ng matanda, mabilis itong lumabas doon sa sagingan at walang pakundangan na naglalakad papalapit sa mga ito. Nakahanda na ang mga gamit ni Mamay Bidang. Agad naman na umaalulong ang ilan sa mga aswang bilang hudyat sa mga kasama na mayroong nakapasok na kalaban sa kanilang teritoryo. Dito na nagising ang iba pang mga amamatyag, pati na ang mga malalakas na mga matatanda. Pumalibot agad ang mga ito kay Mamay Bidang. Wika agad nung isang matandang aswang, "Napakalakas naman ng loob mo para pasukin ang aming teritoryo na nag-iisa lamang." Sagot naman ni Mamay Bidang, "Tinatawag mong teritoryo ang lugar na ito na pagmamay-ari ng mga tao. Mga demonyo kayo. Uubusin ko ngayon ang lahi ninyo." Ngunit nagtatawanan lamang ang mga aswang sa kanilang narinig na parang itinuturing na biro ang sinabing iyon ni Mamay Bidang. Kahit kasi naramdam ng mga ito ang lakas ng babaylan, kampante pa rin ang mga ito na kaya nila itong tapusin agad sa loob ng ilang sandali lamang. Pumikit ng ilang segundo ang matandang babaylan at pagkatapos nagbanggit ng mga banyagang mga salita.
Wika nito sa mga aswang. Paparusahan ko kayong lahat. Pagbayaran ninyo ang ginawa ninyong pagpatay sa aking apo. Wika ng babaylan habang naluluha sa galit sa mga aswang. Matapos na gawin iyon ni Mamay Bidang, biglang umindak ito ng 3 bisis sa lupa, kasabay naman ng pagbanggit ng 3 banyagang salita. Makalipas lamang ang ilang sandali, lahat ng mga aswang na malapit sa matanda, nabuwal ang mga ito sa lupa. 3 agad ang binawian ng buhay. Nangingisay ang mga ito habang umuusok ang buong katawan. Gulat na gulat ang mga aswang sa bigla ang pangyayaring iyon. Hindi kasi mga pangkaraniwang mga aswang ang lahi ng mga ito. Ngunit sa isang atake lamang ng babaylan, agad na namatayan ang mga ito ng 3. Muling umatake itong si Mamay Bidang. Malaking babae man itong si Mamay Bidang. Matanda na rin ito kung tutuusin. Ngunit nakakagulat pa rin ang sobrang bilis nitong kumilos. Gamit ang isang pinagsubong na buntot pagi, agad nitong nahagip ang isa sa kanyang liig. Bawat tamaan ng armas nitong si Mamay Bidang, agad itong mag-iiwan ng marka na parang nalalapnos ang mga balat. At ang tinamaan ni Mamay Bidang, agad itong bumulagta. Hawak ang liig at nagsimulang umuusok na ang katawan nito. Naghiyaw habang umaangil. Mabilis naman na gumawa ng mga usal ang mga matatandang mga amamatyag. Kailangan nilang pigilan ang nagwawalang si Mamay Bidang. Nang maramdaman naman ng babaylan ang mga ginagawa ng mga aswang, agad nitong hinugot ang 2 mga punyal at pagkatapos mabilis na itinarak niya ang mga ito sa lupa habang nag-uusal din ng mga orasyon. Agad na nakontra ng babaylan ang mga ginagawang orasyon ng mga aswang na amamatyag. Wika ni Mama Bidang, mga mahihinang nilalang, nababagay lamang sa inyo ang kamatayan na iyan. Ang akala ba ninyo kaya nyo akong hulihin sa mga ganyang klaseng orasyon lamang? Ipakita ko ngayon sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng salitang malakas. Umindak itong si Mamay Bidang sa gitna ng 2 nakatarak na mga patalim sa lupa habang nagbanggit naman ng mga banyagang salita. Sinisigaw na ng babaylan ang mga sinasabing iyon hanggang sa biglang nabiyak ang mga lupa na nakapalibot kay Mamay Bidang. 6 na biyak ang lahat na iyon. Umabot pa nga sa mga kabahayan ang mga nabiyak na lupa at makalipas lamang ang ilang sandali, biglang may mga nagsilabasan na mga impakto galing sa ilalim ng lupa. Mapuputi ang kulay ng mga balat ng mga ito. Walang mga buhok, malaki ang ulo at napakalaki ang bunganga. May mga bisig itong mas mahaba pa sa kanilang mga paa. Hindi ganon kalakihan ang mga pangangatawan ng mga nilalang na ito. Kasing laki lamang ang mga ito ng 10 taon na bata. Ngunit kakaiba ang lakas at bilis ng mga ito. Doble din ang dami ng bilang ng mga nilalang kung ikumpara sa bilang ng mga aswang. Agad na dinaluhong at inatake ng mga ito ang lahat ng mga aswang sa buong paligid. Bawat makitang aswang, agad na kukubawan ang mga ito, pagkakagatin at dadalhin sa ilalim ng lupa. Lumalaban naman ang mga aswang. Marami din silang napatay sa mga nilalang na ito hanggang sa lumipas pa ang ilang sandali. Maraming mga katawan na ang mga nakabulagta sa lupa. Lahat naman ng mga nilalang na pinalabas nitong si Mamay Bidang na namatay, agad na naaagnas ang mga katawan ng mga ito. Ang mga aswang naman na napatay ng mga alaga
nitong si Mamay Bidang. Agad na dinala ang mga ito sa ilalim ng lupa. 5 minuto lamang ang itatagal ng mga nilalang na iyon. Kaya makalipas ang 5 minutong bakbakan, agad na nagtakbuhan ang mga ito pabalik sa mga biyak ng lupa. At ilang sandali pa ang nakalipas, naglaho na ng tuluyan ang mga impakto. Malaki ang nabawas sa bilang ng mga aswang sa bakbakan na iyon. Mahigit sa kalahati agad ang nabawas sa kanila. Naglalakad na itong si Mamay Bidang. Bitbit ang buntot pagi nito. Hinugot na din niya ang mga nakatarak na mga patalim sa lupa. Napapatras na ang mga aswang. Ang iba sa kanila nagtalunan papunta sa itaas ng mga bubong, habang ang mga sugatan naman gumagapang papunta sa gilid ng mga kabayan at umaangil. Umaalulong na din ang iba pang mga aswang. Hindi lubos inaakala ng mga aswang na mangyayari ito sa kanila. Ilang bisis na silang mayroong nakaharap ng mga albularyo at mga antinggiro. Lahat ng mga iyon ay natatalo nila at napapatay. Ngunit kakaiba ang babaylan na kanilang kaharap ngayon. Napakalakas ng mga aral nito sa orasyon, dasal at buhay na salita. Mga orasyon na ngayon pa lamang nila nasaksihan. Mantakin mo, sa loob lamang ng ilang minuto, kamunti ka na silang maubos. Wika nitong si Mamay Bidang. Naintindihan na ba ninyo ang aking sinasabi? Naramdaman na ba ninyo ang paparating na kamatayan? Ang sagot naman ng isang matandang aswang. Hino ka? Anong klase kang nilalang? Sagot naman ng babaylan. Ang pangalan ko ay Mamay Bidang. Ang babaylan na pumatay sa buong angkan ng mga abwak doon sa bukirin ng Kanggong Mantong. At ngayon, kayo naman ang pangalawang angkan ng mga aswang na uubusin ko. Kahit na buhay pa ninyong lahat, ay hindi sapat sa kabayaran ng lahat ng mga kasalanan ninyo, lalo na ang ginawang pagpatay ninyo sa aking apo. Sasagot pa sana ang matandang aswang, ngunit biglang sumulpot sa kanyang harapan itong si Mamay Bidang, at sa isang hagupit nito sa hawak na buntot pagi, agad itong napatalon paatras. Kamunti ka na itong matamaan ni Mamay Bidang. Mabuti at mabilis din ang matandang aswang na ito. Agad itong umigpaw papunta sa itaas ng bubong ng kabahayan, habang ang ibang mga aswang na nasa lupa, nagtalunan na din ang mga ito pasunod doon sa kanilang pinuno sa itaas ng mga bubong. Sa tingin nila, pansamantalang hindi sila maabot doon sa itaas ng mga bubong. Sinubukan pa rin ng mga matatandang mga aswang na mag-uusal ng mga orasyon. Sinubukan pa rin nilang hulihin at maigapos ng kanilang mga dasal ang babaylan. Sabay-sabay na ang ginawang pag-usal ng 6 na mga matatandang mga aswang, hanggang sa napaatras itong si Mamay Bidang. Hindi inaakala ng babaylan na sa pagkakataon na ito, tatablan na siya sa mga ginawang orasyon ng mga matatandang amamatsyag. Agad na namamanhid ang kanyang buong katawan. Napapaluhod na itong si Mamay Bidang sa lupa, habang pilit na nilalabanan ang mga orasyon ng mga aswang na unti-unting bumabalot na sa kanyang katauhan. Dito na tuluyang hindi na makakilos itong si Mamay Bidang. Nakanganga ang kanyang bibig at ang mga mata nagsimulang mamumuti na. Utos agad ng isang aswang na sugurin na nila ang matanda bago pa ito makagawa ng mga orasyon na pangwasak. Kaya mabilis nang tumalon muli ang mga aswang at sinugod na itong si Mamay Bidang. Makalipas lamang ang ilang sandali, ang pinakapinuno ng mga amamatsyag, sumigaw na ito
sa kanyang mga tauhan. Bumalik kayo! Patibong lamang ang ginawang iyan ng babaylan. Ngunit huli na, dahil nang makalapit na ang mga aswang kay Mamay Bidang, biglang bumukas pa ang mga nabiyak na lupa. Mas lumaki pa ito na kaya nang maikasya ang 4 sa mga aswang. Hinigop ng butas ang lahat ng mga aswang papunta sa ilalim. At makalipas lamang ang ilang sandali, tuluyang kinain na ang mga aswang ng lupa. Unti-unting sumasara naman ang mga nabiyak na lupa matapos na mangyari ang mga iyon. Itong si Mamay Bidang na nakaluhod, biglang nalugmok ito at kumalat agad sa lupa. Nagiging buhangin ang katawan ni Mamay Bidang at napaigik na lamang ang isang aswang na nandoon sa isang bubong ng bahay nang biglang humagibis sa kanya ang isang balabal na kulay itim. Nilukuban ng balabal ang buong katawan ng aswang at makalipas lamang ang 5 segundo nang kumawala na ito sa katawan ng aswang, agad na naagnas ang aswang na amamatsyag at agaran na binawian ito ng buhay. Ganon din ang nangyayari sa iba pang mga matatandang mga aswang. Kahit na nagtatalunan pa ang mga ito, agad na mahabol at masusukol ang mga ito ng balabal ni Maria, ang pinakamalakas na gabay ng matandang si Mamay Bidang. Bawat mahuli ng balabal, agad na maaagnas ang kanilang mga katawan. Nagbabalak pa sana ang 2 mga aswang na makatakas at makalayo, ngunit wala na silang magagawa pa. Hindi na sila makakatakas pa dahil ang buong lugar na isilyo na ni Mamay Bidang ang napakalakas na harang. Ginawa niya ito kanina bago pa magsimula ang kanilang bakbakan. Gamit ang kanyang 3 mga alagang anino na galing pa sa mundo ng mga Diablo. 3 mga maitim na kandila ang nagsilbing harang sa buong paligid ng kabahayan. 2 aswang na lamang ang natitira sa mga ito, ang pinuno ng mga amamatsyag at ang isang kanang kamay nito. Ngunit sa halip na magmamakaawa, huwika nung isang aswang, mas nanaisin ko pa ang mamatay na may dangal kaysa magmamakaawa sa iyo. Ikinalulugod ko na galing sa isang malakas na babaylan magtapos ang aking buhay. At pagkatapos, mabilis nang umatake ito kay Mamay Bidang. Gamit ang mga matutulis nitong mga kuko, agad na pinagkakalmot ang matanda. Sagot naman ni Mamay Bidang, nakuha mo ang aking respeto. Tunay kang mandirigmang aswang, ngunit hindi pa rin mababago nito ang buong katotohanan. Pinatay ninyo ang aking apo, kaya tulad ng aking sinabi kanina, uubusin ko kayong lahat. Pinitik ni Mamay Bidang ang hawak na buntot pagi, at bago pa siya maabot ng mga kalmot ng aswang, pumulupot na sa liig nito ang buntot pagi na siyang dahilan para bumagsak ito sa lupa. Napapahiyaw na lamang ang aswang, umaangil habang umuusok ang buong katawan. Makalipas ang ilang minuto, tuluyan na itong binawian ng buhay. Ang isang aswang naman, ramdam na nito ang kanyang katapusan, kaya lumuhod na lamang ito sa harapan ni Mamay Bidang habang nakadipa ang 2 mga kamay. Wika nito, malugod kong tinatanggap ang aking kamatayan. Wala na akong magagawa pa. Ayaw kong magmamakaawa at ayaw kong sumuko. Gawin mo ang lahat, babaylan. Hindi naman binaliwala ito ni Mamay Bidang. Ang kanyang suot na balabal, biglang gumalaw ito at pagkatapos kumapit doon sa katawan ng aswang. Napapaangil na lamang ang aswang
habang unti-unting naaagnas ang katawan nito. Makalipas ang ilang sandali, tumahimik na ang buong kapaligiran. Nakatayo itong si Mamay Bidang. Inilibot ang buong paningin sa paligid habang taimtim na nag-usal ng mga dasal bilang pasasalamat sa kanyang mga gamit at gabay. Kinabukasan, nasa sementeryo ang matanda. Nasa harapan ito ng puntod ng kanyang apo. Hindi pa rin niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit wika ng babaylan, "Maaga kang kinuha, apo, ngunit manatiling buhay ka sa aking puso. Napatay ko na ang lahat ng mga aswang na pumatay sa iyo. Sana matahimik ka na sa ikalawang mong buhay kasama ang may kapal." At pagkatapos noon, naglalakad na itong si Mamay Bidang. Nagpakalayo-layo na ito. Lumipas ang ilang mga araw, linggo, buwan at taon. Hindi na nakikita pa ng mga tao ang matandang babaylan na si Mamay Bidang. Ayun, so maraming salamat mga idol. Sana nag-enjoy po kayo. At sana wag yung kalimutan mga idol na i-likes, i-share ang ating video at mag-comment po kayo. So ngayon gusto kong shoutout yung mga nag-comment sa huling upload natin. Shoutout kay Marilo Canta, kay Madam Lita, kay Girly Garcia at kay Midardo Macopia. So maraming salamat sa pagko-comment po ninyo. At sa lahat ng mga nag-likes, maraming salamat. At sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta, pati dito sa Agimat Stories. Talagang taos pusong nagpapasalamat po ako sa iyong lahat. Okay, so yun lamang po mga idol. Naghintay pa rin ako ng resulta sa aking pag-apply po sa monetization program sa ang Supremo. And siguro bukas yung marking na naman. Sana po ma-approve yung dalawa nating na channel para meron tayong, alam nyo kasi pag meron tayong violation na demonetize yung isang channel natin, meron pa tayong ibang channel. Yun yung punteriya talaga. So sana ma-approve po yun. Ingat po tayong lahat mga idol. Shout out po sa lahat ng mga OFW, sa mga driver, sa mga kamag-anak namin dito, sa mga OFW namin ng mga kamag-anak, sa mga blind community, sa mga beaker, at sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, mga pinsan ko. Ingat po tayong lahat. So, peace out po mga idol.